Alright, mula naman to kay Melvs Castle mga kapatid, no, Commander-in-Chief, pasabugin o palubugin niyang China Coast Guard na yan. Pinagutos na ba ni PBBM mga tol? Yan ang title mga tol na binasa namang natin at bibigyan natin ngayon ng reaction, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga tol at syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Patay na, nalintikan na. Chinese Coast Guard monster ship mas lalong lumapit pa at nasa Mindoro na to ngayon. Anong binabalak ng China Coast Guard? Ang pasabugin ang kanilang sariling barko. Mukhang ganito ang gusto ng China, ang magkagera talaga. Parang parang nagpo-provoke sila mga tol, no? Lalapit sila ng lalapit para if ever tirahin sila, may dahilan na sila para magsimula ng gulo. Nuudyukan ng Armed Forces of the Philippines na tirahin ng missile ang China para may dahilan ang PLA Navy na atakihin ang Pilipinas at masakop sa digmaan ang West Philippines. Pero nagkakamali kayo, no? Matalino ang mga Pilipino, matalino mga PCG. Siyempre, professional yung mga yan eh. Gagawin nila kung ano yun nararapat gawin. Una-una, siyempre, i-radio challenge sila, ipapaalala sa kanila na lumalabag na sila sa batas, isisiksik sa mga kokote nilang maliliit, mga tol, na wala silang legal na authority para magpatrol sa mga karagatang hindi naman kanila. Kumbaga, isa kang barangay tanod na nagro-ronda sa kabilang barangay. Parang ganun ang datingan, no? Yan ba ang gusto ng China? Mukhang pikon na kasi ang China dahil ayaw pa rin kasing alisin ng AFP ang mid-range missile ng US Army. Literal na naghahamon na ng giyera ang China sa ginagawa nila. Pinamumukha talaga sa atin ang China na talagang pikon at galit na sila sa atin. Kumbaga, sina-challenge natin yung kanyang pananakop sa West Philippines Sea, South China Sea. Kumbaga, pinararating natin sa China, hindi tayo aatras. Talagang, kumbaga, gigil na sa atin. No, gigil na mga tol. Palibasa mga kapatid kasi, ibang-iba na kasi yung Pilipinas ngayon kaysa yung Pilipinas na nakasanayan nila nung nakaraang 6 na taon. Kasi noong mga tol, sunod-sunuran lang tayo sa mga gusto nila eh. Pag sinabi nilang ganito sa dating presidente, ganito ang mangyayari. Pag sinabi nila, wag nyo nang asikasuhin yung arbitral ruling na yan. Kasi kung tatandaan ninyo mga tol, kaya nga tinatawag siyang 2016 arbitral ruling. Kasi nga 2016 yun na ipanalo ng Pilipinas. Sakto, yung 2016 din mga tol, naging presidente, yung dating presidente. O anong nangyari? Imbis na i-push natin dahil atin yan, karapatan natin yan, wala eh. Sa piece of paper lang daw mga tol at pwedeng itapon sa basurahan. O diba, saya-saya ni Xi Jinping noon noong mga panahon na yon. Best friend eh, diba? Kaso nagpalit na ng administrasyon, hinahanap nila yung ipinangako daw sa kanila. Ang dami nila sinasabi, pangakong aalisin yung BRP Sierra Madre, di ba? Yung mga kung ano-ano mga pangako pa ang sinasabi nila mga tol. Di ba? Ngayon wala hindi nila makuha yung gusto nila eh. Ilang beses na nagkaroon ng inkwentro mga tol dito sa karagatan, di ba? May naputulan na nga tayo ng daliring sundalo eh. Di ba? Ilang beses na tayong winater cannon, ilang beses na tayong binangga, ilang beses na tayong ginigit-git ng mga barko ng China, pero still, di ba? Nakukulitan na sila mga tol sa ginagawa ng Pilipinas kasi tayo ipinipilit talaga natin yung karapatan natin. Ganun naman ang tama eh, di ba? Di ba? Kahit ikaw mismo eh, pag alam mong karapatan mo, ipipilit mo eh. No, lalo na nag-announce ang Philippine Army recently, no? Na hindi natin i-withdraw yung Typhoon missiles na dinala dito ng hugmong Typhoon missiles ha? Baka isipin ng iba sa inyo, Typhoon missiles. yung Typhoon missiles na Typhoon missiles daw eh. dinala dito ng hugmong sandatahan ng Amerika at bibili pa tayo. Ang nakakatakot lang dito kung totoong nag-uudyok man ng gera ang China ay pumasok na to sa 12 nautical miles territorial waters. Ayun ang hindi pwede mga tol. Kapag ginawa ng China yon, trespassing na talaga sila noon. May karapatan na ang Pilipinas na talagang ipagtulakan sila palabas. Pilipinas. Choke point to o red line ng Chinese Coast Guard. Pag yung barko na yan pumasok sa military waters,
obligado ang AFP na palubugin yan o pabagsakin yan. Oo, banta na sila mga tol kapag pumasok sila sa teritoryo na mismo natin, yung territorial waters nga natin na 12 nautical miles. Kasi etong pinaglalayagan nitong mga barko ng China, ang tawag dyan high seas, kahit na anong mga bansa naman na mga barko commercial pwede naman dumaan dyan. Pero iba kasi itong mga barkong to, hindi naman commercial vessel to Coast Guard yan Diba? Anong ginagawa nila sa ganyang kalapit? Unang-una, Coast Guard sila ng China, dapat nandun sila banda sa may bandang China. O kaya doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng China. Yung problema mga tol, pati sa bakuran na ng iba, nakakarating na. Yun, kaya natin pinupuna. At ang kapalit nito ay posibleng digmaan kontra sa China. Hindi na to sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Malapit na to sa ating tinatawag nating 12 nautical miles territorial. Harapan natin sila ng ating Coast Guard. Warning nga natin sila na pumapasok kayo, nasa loob kayo ng 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas. Haharapan na dapat natin. Oo. Kasi sa ngayon, since nasa labas pa yan, pwede naman sabihin na nag-exercise to na tinatawag natin rights of innocent passage. Pero the mere fact na malapit sa atin, talagang kumbaga... Kaya nga nare-radio challenge natin Anong pakay ninyo? Bakit kayo nandirito? Saka Coast Guard to Di ba Coast Guard yan? Pero the mere fact na malapit sa atin, talagang kumbaga nagpapahiwatig ng mensahe ang China. Hindi dapat tayong magpasindak. Hindi tayo dapat magpasindak. Pakita natin sa China, hindi kami matatakot sa inyo kahit ano man ang gawin ninyo. At Seryoso na rin ang Philippine Navy at nakaareto na ang lahat ng barkong pandigma sakaling pumasok to. Dito sinabi ni Philippine Navy spokes na hindi to aatrasan ng AFP kung gulo talaga ang gusto ng China. Wala, kailangan talaga maging palaban tayo dyan, di ba? Malamang nakahanda na rin ang missile system ng Amerika just in case na magkaputukan talaga. PCG, PLAN, and the Maritime Militia. We take this seriously. We will not be deterred in spite of the illegal presence of any foreign vessel. Kahit ang Presidential Office nakahanda na rin sa posibilidad ng malaking gulo. Pero hindi isa sa publiko ng Malacanang kung anong gagawin sa monster ship na yan. Papalubugin na ba diretso? O warningan lang muna pag pumasok na to sa territorial waters. Hindi na inaalisan to ng paningin ng PCG tulad noong una. Wala, talaga nakatutok ang PCG natin ngayon dyan, kaya saludo talaga sa kanila. No, ibang-iba ang kilusan ngayon ng PCG. Hindi sila tulad ng dati na parang wala lang. Ngayon mga tol, nakikita natin yung presensya ng PCG, which is na nagiging lalo tayong mas saludo sa kanila. At talagang palayas kung palayas, no? Pinapaalis nila kahit na gano'ng kalaking barko pa yan. Akala ba na China matatakot yung mga PCG natin kaya malalaking barko yung mga pinapadala nila? Hindi. Anong yan? Akala kasi ng Philippine Coast Guard lalayas na to, iikot lang pala. Presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. So, tina-challenge yan. If you look at the YouTube channel, makikita ninyo where there were many occasions na tina-challenge ng ating mga Coast Guard vessels yung kanila. So, maaaring projection ng issue dito, but I'm not going to say anything more because that's a matter of operation, no? Kayo, handa ba kayo sa Diba? Ibang klase yung ginagawa ng PCG natin, china-challenge talaga nila, diba? Lahat na lang ng batas, binabanggit na ng mga PCG natin isa-isa kung ano-ano yung mga nilalabag ng China. Kasi mga tol doon sa pahayag ng Chinese Embassy, sinasabi nila na legal, diba, naaayos daw in full accordance with the law. Isipin niyo yun mga tol, anong klaseng kaisipan meron ng mga ganyan? Sasabihin nilang in full accordance with the law. No, kumbaga papasok ka sa bahay ng iba tapos sasabihin mo naaayon ka sa batas. 'Di ba kalokohan? O kaya nga isa-isa binabanggit ng ating mga PCG kung ano-ano yung mga nilalabag ng China, 'di ba? Maritime Zone Act, UNCLOS, 'di ba? Yung UNCLOS mga kapatid, hindi maitatanggi ng China. Kasi nakapirma sila doon, 1982 UNCLOS. Yun ang nag-define ng ating 200 nautical miles. Hindi natin inimbento yan.
Hindi tayo gumuhit ng mapat inangkin. Lahat ng mga bansa meron yan mga tol at isa na rin tayo, meron tayo niyan. Para nga hindi na tayo magkaroon pa ng agawan eh. Binigyan na tayo ng kanya-kanya nating exclusive economic zone eh. Ang problema itong China mga tol, swapang. Yun ang buong katotohanan talaga. Swapang sila. Gusto nila yung buong dagat ang kinin. 'Di ba ang binibigay nga nating analogy diyan, 'di ba? Ay para tayong mga magkakapatid, 'di ba? Na merong isang cake sa ating gitna. 'Di ba? Isang cake sa ating gitna, meron tayo kanya-kanyang slice. Ang gusto ng China, hindi, wala kayong slice diyan, akin yung buong cake na yan. Ganon sila kadamot mga tol. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.